Nakukuha mo ba ang punto, kapatid na Rodel? Meron ka bang nakakatas ngayon sa talata? Opo, kuya, awa po ng Panginoon. Dahil doon sa premise na binigay niyo po kanina, maliwanag po ito eh. Kasi nga, pag binabasa natin itong 1.8 ng Juan na ito, talagang general ito eh. At talagang wala namang magsasabi talagang wala siyang kasalanan. Ganon tayo eh. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Yun, yung point din po na yun, kuya, na marami kasing mga punto eh, no? Pero on this particular point po, kaya sinasabi ni Juan na ang katotohanan ay wala sa atin. Doon sa nagsasabing wala siyang kasalanan, yung hindi niya tinatanggap, dinadaya niya ang kanyang sarili, ang katotohanan ng wika wala sa atin. Eh, anong point ba't niya sinasabing ang katotohanan ay wala sa atin? Yun po pala yun, kuya, yung 8.32 ng Juan. Sabi ng 8.32 ng Juan, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Nakita na natin kung saan ka palalayain ng katotohanan. Palalayain ka sa kasalanan. Eh wala sa iyong katotohanan kasi dinadaya mo sarili mo, sinasabi mo wala kang kasalanan, ay hindi ka makakalaya doon sa kasalanan mo kasi ang katotohanan wala sa iyo. Dati po, ang nakukuha ko lang na point dito, eh ang katotohanan wala sa atin, ang nasa iyo kasinungalingan. Hanggang dun lang. Pero meron pala talagang specific na point na merong kinalaman doon sa sinasabi ni Juan. Kasi pinag-uusapan dito, kasalanan. Eh sinasabi mo wala kang kasalanan, dinadaya mo sarili mo. Yung katotohanang magpapalaya sa kasalanan, wala sa iyo. Ayon, generally ganun lang yon. Wala namang sino mang tao sa ating magsasabi na hindi tayo nagkakasala eh. Tapos, yun nga, palasak na sa atin ng 7.20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. O kaya kami, umaamin kami, nagkakasala kami eh. Pero hindi po doon sa ganung point lang yung laman ng sitas. Pag dumating sa specific na halimbawang pangyayari, kasi possible yun eh. Yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo, kaya inilatag niya ng ganun yun. Talagang may makikita ka pong tao. Kahit magsama ka pa ng kasama mo, para kumbinsihin mo, ipakilala mo yung pagkakasala niya, hindi pa rin niya pakikinggan yun eh. Dalhin mo na sa pangangasiwa, dalhin mo na sa iglesia, hindi pa rin makikinig eh. Hindi tatanggap ng pagkakasala eh. Di ba? Tapos, bati ka ako hingi ng tawad. Ano ba ang kasalanan ko? Wala namang kasalanan. Lalabas, ikaw pa na lumapit, ikaw pa na sumasaway, lalabas, ikaw pa may diferensya eh. Wala nang pala kasalanan eh. Sinasaway mo kasi ayaw niyang umamin eh. Meron po pala talagang ganon. Oo, Brad Sinasabi niya Rodel. wala siyang... Merong ganun eh. Opo. Siya na may utang, siya pa matapang eh. Ayaw po. Oo. Para bang yung pang taong pinagkakautangan niya, ang may kasalanan sa kanya nung hindi siya nagbabayad. Opo. Meron Parang po. siya pang galit. Ikaw pang galit. Di ba? Ikaw, ikaw ang may utang. Ikaw pang, ay, ganito, ganito. Aba naman. Di ba? Ikaw na hindi nagbabayad ng utang. Hmm. Ikaw pa yung galit. At ikaw pa ang may, parang ikaw pang may katwiran na, eh, naku naman, oo. Di ba? Opo, kuya. Yun. O, sige, tuloy mo sinasabi mo. May naalala lang ako eh. Naku, talaga naman, no. Opo, kuya. Meron talagang ganon. Kasi para kasi hindi ka malamangan ng demonyo, ang ganda ng puntong yung kuya eh. Madadalawahan kayo pagka hindi mo alam ito at hindi ka po aware dito eh. Tutuksohin yung kapatid para magkasala. Nung magkasala nagalit ka. Kaso nung magalit ka, nahatak ka dun sa galit ng tao. Ang ginawa mo, hindi katwiran. Ano mangyayari? Yung galit mo ngayon, hindi mapapawi, mauuwi sa puot. Pag napopuot ka na sa kapatid, mamamatay tao ka na. Yun namang nagkasala, na ayaw umamin, ayaw tumigil.
no? Hindi mapapatawad yun. Hindi, ayaw huminto sa kasalanan eh. Lalaki kasalanan, ikamamatay niya yon. Dalawa kayong patay. Pagka ganon. Kaya ang solusyon, ikaw na pinagkasalahan, gumawa ka ng katwiran. Ano yung katwiran? Ayun, sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Puntahan mo yung kapatid, kayong dalawa lang para hindi mo na mapahiya. Kayong dalawa lang muna, sikreto. 'Di ba? Ipakilala mo yung kanyang pagkakasala. Kung pakinggan kanya, big sabihin, kinilala niya yung kanyang kasalanan, nagwagi ka sa iyong kapatid. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, 17:3 ng Lucas, magkaugnayan kasi sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, tunay na walang matid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Magkakasala talaga. Kung magkasala sa iyo yung kapatid, sabi ni Kristo, sawayin mo siya. Kaya nga pupuntahan mo, papakilala mo yung kasalanan niya. Sawayin mo siya. Kung siya'y magsisi, kung kinilala niya yung kanyang kasalanan, patawarin mo siya. Yun yung katwiran, patawarin mo. Lalapitan mo sa intensyon mong maipakilala yung mali niya para siya magsisi, para wag siyang magtuloy-tuloy. Pagka nagsisi naman, patawarin mo siya. Yun yung katwiran. Yun yung may pag-ibig, mga kapatid. Ano po? Ngayon, nakatsyempo ka naman halimbawa, ayaw talagang kumilala, pinuntahan mo, ayaw kilalanin yung kasalanan niya, ayaw kang pakinggan. Nagsama ka na ng 2 o 3 saksi, ayaw pa rin pakinggan. Dinala mo na sa iglesia, ayaw pa rin pakinggan. Anong gagawin mo? Ako natutuwa ako sa point na to mga kapatid, hindi ko kasi naiisip yun Anong gagawin mo? Ipalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Huwag ka pa rin mapopoot. Ipalagay mo na lang siyang hentil. Wala ito. Parang ganon. Hayaan mo na siya. Diba? Huwag kang mapopoot kasi para hindi ka mabiktima ng demonyo na mapuot ka dun sa nagkasala sa iyo. Ipalagay mo na lang siyang tulad sa hentil. Maniningil ng buwis. Talagang ganon. Pagka nakatsyempo ka ng walang takot talaga sa Diyos, di sumasampalataya, kahit anong paliwanag mo, walang mangyayari. Pabayaan mo na siya. Pero ikaw, huwag kang mapopoot doon sa kapatid. Ngayon, doon sa point naman sa 1:8 ng Juan, yun nga, generally kasi ganun lang natin siya ginagamit Talagang umaamin naman tayo, lahat nagkakasala pero may particular point, mga kapatid, ng sitwasyon, meron. Ayaw kumilala ng kanyang kasalanan. Di ba? Sinasabi niya wala siyang kasalanan. Pagka ganun ang lagay mo, ang katotohanan ng wika wala sa atin. Kasi yung kasunod, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, kung kinikilala mo ang kasalanan mo, ipapahayag mo, ayaw mong kilalanin. Di ba? Hindi mo ipapahayag. So yung hindi mo pagpapahayag ng kasalanan mo, hindi mo pagkilala doon sa kasalanang nagawa mo, kapareho yun nung nasa 1:8 ng Juan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, ang katotohanan wala sa atin. Hindi ka makakalaya sa kasalanan mo. Ayaw mo kasing kumilala, ayaw mong magpasaway, ayaw mong magsisi. So papunta ka na doon sa darating ang panahon, lalaki na yung kasalanan mo na yan, ikamamatay mo na yan. Pagka ganun ang nangyari. Kaya pag ikaw naman yung nagkasala, nilapitan ka na, kahit hindi ka pa lapitan Kung nakikilala mo yung kasalanan mo, hahanap ka talaga ng paraan doon sa pinagkasalahan mo para lumapit ka mga kapatid. Pero nilapitan ka na nga di ba? Kinikilala mo yung kasalanan mo, ipahayag mo yung kasalanan mo. Ang kasunod naman, tapat siya at banal, patatawarin naman tayo sa ating mga kasalanan. Yung lumapit sa iyo may pag-ibig, na kaya ka naman niya nilalapitan para lang ipakilala yung pagkakasala mo, kasi bago pa lumapit sa iyo yon, kagaya nung sinasabi ni Kuya, unang Juan 5:16, di ba? Lalo na ikaw kung sa iyo nagkasala. Yung nakita mo lang, ipapanalangin mo yung nagkasala ng hindi ka mamatay sa iyo pa nagkasala, di ba? O bago lumapit sa iyo, siyempre, mauuna muna, hingi ka ng tulong sa Diyos Inihihingi mo na ng awa yung kapatid Kaya ka lumapit doon para yung kapatid makilala niya yung mali niya para magsisi Pag yun nagsisi, mapapatawad mo yon. Panalo kayong dalawa. Kahit nagkasala na siya,
napatawad pa siya, maitutuwid siya. Ikaw namang pinagkasalahan, nagalit ka sa mali, pero hindi ka nagpahatak na gumawa ka ng hindi katwiran. Katwiran pa rin ang ginawa mo. So, naipakita mo, galit ka lang dun sa mali, galit ka dun sa masama, hindi ka galit dun sa tao, di ka napopuot dun sa tao. Yun po, kuya. Pero yung unang Hindi manunuotso, hindi galit ng hindi galit ng tao ang in-apply mo, 'di ba? opo, kuya, opo. Oh, yung galit ng Diyos na galit siya dun sa masama, 'di ba? Eh pagka ganun ang mangyayari kasi paano natin matutupad yung katwiran? 'Di ba ang sinasabi, kapatid na Rodel, basahin mo yung sinasabi sa Efeso 4:32. Opo. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. O di magpapatawaran pala tayo sa isa't isa, no, kapatid na Opo, Rodel? kuya. Opo. Paano tayo magpapatawaran sa isa't isa kung, ba't ano ginawa ko sa'yo? Tapos ano kayo magpapatawaran sa isa't isa? Tapos ikaw na may utang, ikaw pa matapang. Oh, Opo. di ba parang ikaw, di ba ganun pag nangungutang, nakikita mo madalas talaga, pagka nakautang na, ayaw na magbayad, tinataguan ka na. Ikaw pa ibablock. Hindi ba? Sa halip na manghingi ng paumanhin, harapin mo yung ang masama umihiram, hindi nagsosoli. Opo. Oh. Gusto mo doon kay hahanay. Nung nanghihiram ka, talaga naman, nakikita mo palagi, ganun talagang, pagka nakahiram na, bagbayad na, bayaran na. Tapos pagka siya na hindi nakakabayad, siya pa may matapang. Diba? Parang, ikaw pa may ganang mang-block, ikaw na nga may utang. Diba? Tapos para bang nung, ay naku, patawarin masama yun. At kung hindi mo kikilalanin yung kasalanan mo, paano magpapatawaran? Paano magagawa yun? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Yun ang sabi. At kung babasahin mo pa yung nasa Colosas 3:13, kapatid na Rodel. Opo. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Oo. Di talagang kailangan magpatawaran Pero paano magagawang magpapatawaran tayo kung ang mangyayari, kapatid na Rodel, dadayain mo yung sarili mo na alam mo naman na may kasalanan ka talaga, ayaw mong umamin. Opo, kuya. Di ba? Pinakikilala sa'yo yung kasalanan mo, ayaw mong kilalanin. Kaya nga sabi, di ba, sawayin mo kung siya ay magsisi. Kaya mo sinasaway, pinapakilala mo nga yung kasalanan niya kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Pumapasok yung obligasyon mo ng pagpapatawad Opo. Brother Rodel. Opo, kuya. Paano tayo magpapatawaran ngayon kung walang recognition nung kasalanan? Sabi dun sa 5:16 ng Santiago, kapatid na Rodel, basahin natin Opo. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. At ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Kapatid na Rodel, ano ibig sabihin nung mangagpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan? Kung may nagawa kang kasalanan, i-recognize mo. Opo. Hindi naman ang gagawin mo pupuntahan mo lahat ng kapatid. Alam mo, nagkasala ako ng ganito. Sino naman gagawa nun?
Oo nga po, kuya. Reality ang ano mo, reality ang ikaw ba halimbawa, sa totoo lang kapatid na Rodel, be realistic. Opo. Siya ang tao nahihiya pagka nagkasala siya eh. Tama po, kuya. Oh, 'di ba? Kaya nga kung minsan kaya nga nangyayari yung nakapagkakaila eh, Opo. 'di ba? Mm. Oh, pagka ngayon pumasok na ngayon yan, mamaya pag-uusapan natin yan. Ayan, diyan, yan ang papatay sa'yo.